Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, kumusta ang buhay-buhay natin? Dahil sa komento ng isang listener mo sa pinadala kong kwento ay naisipan kong i-update kayo sa mga nangyari after kong makauwi ng Pilipinas. Ako nga po pala ulit si Jared. Nung huli ay sinabi ko sa inyo na tuloy-tuloy pa rin ang communication namin ni Muhammad at lubos na umasa sa muli naming pagkikita. Kuya E, naipasa ko na ang NCLEX exam ko. Ayan, tama na ako, hindi na magreklamo si Jerry. Isa ito sa mga requirements para umusad ang application ko papuntang Amerika. Ito ay katumbas ng local board examination ng mga nurses dito sa Pilipinas, pero hindi hamak na mas mahirap ito kung kaya naman ay 20% lamang ng mga foreign nurses ang pumapasa dito. Ito yung NCLEX exam na malimit banggitin ni Christian sa story niya na plano niyang pagtuunan ng pansin para makapagtrabaho sa Amerika. Kuya E, 3 buwan ako nag-focus sa pagre-review, maipasa lamang ang examination na ito. Hindi lahat ng nurses ay pinapalad na maipasa ito, kaya lubos ang aking pasasalamat sa mga taong lubos na nagdasal at nagtiwala sa aking kakayahan. Ang magandang balitang ito, Kuya E, ay nabanggit ko kay Muhammad. Sobrang tuwa niya sa akin. Hiniling niya kung papayag daw ba akong bisitahin niya ako sa Pilipinas kahit 1 linggo lang. Hindi ako makapaniwala sa plano niya. Hindi ko ito inaasahan pero sobrang saya ng aking nararamdaman. Sinambit ko sa kanya na hindi ako tututol sa kagustuhan niyang bumisita pero siguraduhin niyang hindi maapektuhan ang trabaho at pamilya niya. Sobra niya raw akong namimiss kaya gagawin niya ang lahat, makapiling niya lang akong muli. Tare, parang pelikula. Kuya E, sobra akong blessed sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasaya at ka-excited sa mga nangyayari sa mga susunod na araw, pero I am nothing but full of gratefulness. Wala na akong mahihiling pa sa ngayon kundi ang makita at muling makasama ang mahal kong si Muhammad. Agad na pinarases ni Muhammad ang papeles niya para makapagbakasyon sa Pilipinas. Natapos niya ito agad-agad at nagpabook ng flight papunta dito sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na wag na problemahin ang tutuluyan kasi may kondo naman ako at doon na lang kami titira pansamantala. Hindi ko ma-explain ang excitement na dulot ng ideolohiyang magtatagpo ulit kami ni Muhammad na minsan ko lang pinagpanalangin at ngayon ay magkakatotoo na. Kuya E, si Muhammad dumating noong August 26, 11 AM sa Terminal 1. Sinunto ko si Muhammad sa airport at sa muli naming pagkikita ay niyapos niya ako ng mahigpit na tila ba hindi alintana at walang pakialam sa mga taong nakamasid. Ayaw naming sumakay sa kotse na nirentahan ko. Agad kaming sumakay at doon pa lang ay siniil na niya ako ng mainit na halik na hindi ko na tinutulan. Hawak-hawak niya ang kamay ko na tila ayaw na niyang pakawalan habang sinasambit niya ng paulit-ulit na miss na niya ako. Kuya E, narating na namin ang kondo ko sa QC at gaya ng inaasahan agad namin pinagbigyan ang sariling kagustuhan, maangkin ulit ang isa't isa na nagsimula sa sabay na pag-shower. Doon pa lang ay walang humpay na palitan ng halik, yakap at may pag-iyak pa. Dulot na sobrang kaligayahan na nadarama. Tinapos namin ang tagpong iyon sa loob ng kwarto habang nilalasap ang mga sandaling pilit na pinupuna ng mga sandaling di namin kapiling at isa't isa. I love you so much, Jared. I think I cannot live without you. Yan ang mga salitang binitawan niya matapos ang nag-aapoy na tagpo, matapos ang ilang buwan naming hindi pagkikita. Ako man ay nagpapasalamat din sa kanya sa efforts na makita ako muli na para sa akin ay sobra-sobra pa para mapatunayan kong totoong nagmamahal nga sa akin si Muhammad. Kuya E,
Pinlano kong dalhin si Muhammad sa Boracay at hindi naman siya tumutol. Pero syempre, gastos niya daw lahat at siya na ang bahala sa akin. Ang importante lang daw sa kanya ay makasama niya ako oras-oras kasi nga limitado lang ang bakasyon niya. Yun na nga Kuya E, natuloy kami sa Boracay. Walang araw na hindi namin pinagsaluhan ng isa't isa na tila bang wala nang sasaya pa sa piling ni Muhammad. Pinalasap niya sa akin muli ang mga bagay na malimit naming gawin sa Saudi noong ako'y andun pa nagtatrabaho. Kuya E, sa huling araw namin sa Boracay ako'y nagising sa sorpresang dala sa akin ni Muhammad. Ito ay isang 21 karat na singsing na simbolo daw ng aming pagmamahalan at pinapangako niya raw na hindi siya magbabago at hahanap siya lagi ng paraan para makasama ako. Ipinangako ko rin sa kanya na kailanman ay hindi ko siya makakalimutan at muli akong umaasa na magkakatagpo ulit kami. Sana sa Amerika na kung tuluyan na akong palarin sa mga pangarap kong makapagtrabaho doon. Ang sabi naman niya sa akin na agad niya akong pupuntahan kung sakali kasi may tourist visa naman daw siya sa Amerika at pabalik-balik na siya doon. At yun na nga Kuya E, natapos na ang bakasyon namin sa Boracay at kinakailangan na niyang bumalik ng Saudi. Hindi na naman namin maiwasan ang kalungkutan sa ideyang muli naming paghihiwalay pero sabi nga niya, gagawin niya lahat, makasama lang akong muli. Kuya E, matapos ang isang linggo na puno ng saya at makamundong pagpapakasawa, hindi namin alintana ang pagod bagkus, sobra naming nilasap ang isang linggong pinagkaloob sa amin. Ng pagkakataon, isang linggong makahulugan sa aming dalawa at isang linggong napuno ng pagmamahalan namin. Kuya E, bago kami umalis ng kondo para umuwi, para pumunta ng airport, may inabot sa akin na sobre sa akin si Muhammad. $3,000 ang laman noon na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Gamitin ko raw sa pagproseso ng papeles ko. Sinabi ko sa kanya na hindi naman niya na kailangan magbigay noon kasi napag-ipunan ko na yon bago pa man ako umuwi ng Pilipinas. Pero mapilit si Muhammad at masaya daw siyang parte siya ng buhay ko at mga plano ko sa buhay. Ang tagpong yon ay nauwi sa halikan at matinding yakap, Kuya E. Talaga namang wala na akong mahihiling pa. Hinatid ko na nga siya sa airport, Kuya E. Mixed emotions na naman ang naramdaman ko pero may namumutawi ang saya sa aking kalooban. Habang nasa taxi, hawak kami na tila ayaw nang bumitaw sa pagkakahawak. Pero ganun talaga ang buhay, lahat pansamantala lamang. Ang tangi ko na lang hinihiling ay muli kaming magtagpo at muling positibo sa mga plano namin na siyang nagbibigay ng lakas sa akin para gawin ng lahat. Maisakatuparan lamang ang aking American dream. Hanggang sa muli, Jared. Naku, ano ba to? Sorry. Salamat Jared. Naku, may nahawakan. Meron akong dito na apakan. Buhok mo yata yung Well, ang ganda ng storya naman ni Jared. At maraming salamat kahit matagal nag-update ka, nag-follow up. Pero recently lang pala 'to nangyari At talaga nga naman sabi mo nga wala nang may hiling pa At nakakatuwa ang mga gantong kwento na kumbaga ba binabalikan talaga dahil at hindi lang dahil sa L2 dahil meron pang paiyak-iyak sa sa banyo sa pagsabay nag-shower dahil sa kasabikan nila sa isa't isa yung may mga istoryang ganito, yung may mga pag-ibig talaga pinuntahan pa sa Pilipinas at handang makipagkita pa muli sa'yo. Anyways, maraming salamat Jared at sabi mo nga hanggang sa muli, hintayin po natin ang susunod na sulat ni Jared at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.